Marcos Jr. Iba na talaga ang takbo ng mga utak ng mga otoridad under Marcos admin. Anak ng kagwang, nakakahawa talaga, magiging nagba. Isus ko, Ginoo, ano po ang nangyayari sa inyo mga kapulisan? Nag-iisip ba kayo? O talagang sadyang wala na ho kayong mga isip? Magandang tanghali po mga kabisdak. Anak ng kagwang, pag-uusapan po natin itong pagsugod ng mga kapulisan sa mansyon ni Saldico para umano'y ihain ang warrant of arrest laban po sa dating Ako Bicol party list na si Saldi Mo. Anak ng kamuti talaga. Hoy, anong nangyari sa mga kapulisan? Nag-iisip ba kayo o kayong sadyang walang isip? Nahawaan na ba kayo ng panggulo ng Republika ng Pilipinas na tabingi na rin ang isip? Anak ng kunimas. Hain kayo ng warrant of arrest sa mansyon? Alam mo ninyo wala si Saldico, ba't pa kayo pumunta na kayo ng kagwang talaga? Bongbong Marcos, pahiya na naman dyan sa Sugbo. Nako, hindi po dapat, hindi sana papansinin ng mga taga-Sugbo dyan sa nangyayaring event. Animal, merong nagmaniklohod. May nakiusap sa Bisaya, may minghangyo ba? May nakiusap na tayo kayo, pumalakpak kayo. Anak ng kamuti talaga. Hindi ho talaga welcome itong Pangulo sa Sugbo. Animal, budol-budol eh. Magandang tanghali po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. Sa mga trolls naman, wag po kayong mahiyang mag-subscribe at mag-like. Anak ng kagwang, nandito na kayo sagad yun na. At wag pong kalimutan, mag-subscribe din po sa aming YouTube channel ng mga sabi nga bigatin, mga bigating political vlogger, ang Birada Aguila. Sa mga gusto pong makapanood sa akin ng live, pwede po akong sundan ho ninyo sa Birada Aguila, Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon sa Birada Aguila. Subscribe din po ninyo yung YouTube channel na yan. Okay, so pag-usapan po muna natin, bago si Buboy sa dulo na lang natin, kaunti lang, mambatrip lang tayo kay Buboy mga supporters. Nakakamote ba, no? Itong mga kapulisan, NBI, mukhang wala na rin sa hulog eh. Litong-lito na sila, tuliro na sila kung anong gagawin nila. Paano kasi yung amo nila ay laging tuliro. Anak ng kamuti, hindi mo maintindihan eh kung ano ang pinanggagawa ho nila. Pero bago natin panoorin yung kabubuhan ng mga hinayupak, pakinggan po muna natin ang balitang ito. Narito, dagdag rin po natin pag-uusapan. Pagbibigay di umano ng ultimatum kay Saldico. Hanggang bukas na lang daw ang ultimatum eh. Pag hindi po susugo, dead or alive na eh. Okay, pakinggan mo muna natin ang balitang ito. Narito. May arrest warrant na laban kay resigned Congressman Saldico. Pero di pa rin malinaw kung mapapauwi ito ng bansa. Na kanino nga ba ang bola para humarap sa korte ang dating kongresista? Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Joash Malimbal. Is not coming home. Ayaw niya umuwi para patotohanan yung kanyang mga sinasabi. Wala namang hindi po. Pwede ba namang lalabas ka sa social media sabay magpapakulong ako ng tao based on what you said? Hindi po ganoon. Proseso po ng hustisya ang ating sinusunod dito. Okay? Pending na sa Ying, di na uwi Ying. Gugurgurin nyo kasi Ying. Huwag nyo kasing gugurgurin. Yan ang utos ng mastermind eh. Si Tambalos-Los eh. Pag nagsalita daw si Saldico, gugurgurin. Alam niyo po yung sinasabi. Yung meron nagsabi kasi na, kagaya si Buying, umuwi ka, mag-take out ka, panunumpaan mo yung sinasabi mo para makutotohanan. Pero may nagsabi na isang expert abogado na yung mga statement daw ni Saldico, hindi na po kailangan daw na panunumpaan. Kailangan mo lang, mag-imbestiga ka lang. No? Yung mga sinasabi, enough na po daw yung video na yon na dapat mag-imbestiga itong ombudsman, mga otoridad, sa mga personalidad na isiniwalat ni Saldico. Parang ginawa lang din ni Bubuim. Di ba meron kayong website na sumbong sa Pangulo? Ayun may nagsusumbong sa inyo, imbestigahan nyo. Parang 911. May nagsusumbong sa inyo, imbestigahan nyo. Same lang din to kay Saldico. Yung video daw, enough na daw yun na ebidensya para magkaroon ng investigasyon laban kay Bongbong Marcos at kay Martin Romualdez. Kaso nga lang, si Bubuim merong immunity. Siguro, investigasyon pwede, pero yung kaso, di ba, pwede makasuhan. Kailan ba makasuhan si Bubuim? Pag bumaba na sa pwesto, kaya Bubuim resign tayo. Kaya tuloy, Sandigan Bayan ng isang motion para kanselahin ang pasaporte ni former Ako Bicol Representative Saldico. Kasunod yan ng kumpirmasyon kahapon ni President Bongbong Marcos na mayroon ng arrest warrants para sa dating kongresista at ilang opisyalis ng DPWH at SunWest Corporation kaugnay ng ilang maanumalyang proyekto sa Mindoro. Ayon kay Ombudsman Boying Remulla, bagaman desidido ang kanilang opisina na itulak ang kanselasyon ng passport ni Ko, hihintayin pa rin nila ang desisyon ng deciding authorities. Ando na, ongoing na. May motion na yan na pending sa Sandigan Bayan. Ayon naman sa Department of Foreign Affairs, wala pa silang natatanggap na passport cancellation court order para kay Ko sa kasalukuyan. Alam niyo po, madali lang magkansela lang kung gustuhin talaga nila yan. Madali lang. Isang pitik lang ni Buboy yan, kanselahin mo na yan. Para makauwi yan. Para paghahanapin na ng Interpol yan. Pag makansela yung passport, kung gustuhin lang. Bakit ba kaya TVs, di ba? So mas makapangyarihan pala talaga si Tambalos-Los kumpara kay Bubuim.
Kasi kay Tibis, isang pitik lang ni Tambaloslos na kansila agad yung pasaporte. So ngayon, hindi, hirap sila mag-kansila ng pasaporte dito kay Saldico kasi pag kinansila yan, magwawala na naman si Saldico. Pero mas nabi siguro kansilahin na para magkaroon ng pagkakataon na makauwi man si Saldico pero siyempre kailangan dobling ingat din si Saldico kasi gugurgurin talaga yan eh. Pag makansila yung pasaporte mo Saldico, ito yung advice ko sa iyo. Kasi kakansilahin naman talaga yan eh. Kailangan mo lang kailangan mong ibuhos lahat ng mga nalalaman mo sa social media, i-post mo ng i-post kasi pag ikaw nahuli ka na, hindi ka na pwedeng magsalita. Kung hindi ka man magurgor, bantay sarado ka pag nagsalita ka. So yun ang pinaka-the best gawin ni Saldico. Nang makaganti man siya, bago siya mahuli, magurgor at dakpin. Ngayon, kaya may warrant of arrest naman, talagang yung Interpol tutulong na yan. Sa inilabas na statement ng ahensya, kailangan umano nila ng isang official court order para makapagkansela ng isang pasaporte, alinsunod sa New Philippine Passport Act. Hindi raw sapat na mayroong issued arrest warrants. Samantala, sinabi naman ni DILG Secretary John Vic Remulla na mayroon lamang hanggang November 24 ang mga kinasuhan para isurrender ang kanilang mga sarili. Aniya, oras na matanggap ng ahensya ang kopya ng arrest warrants, agad umano sila mag-i-issue ng memorandum patungkol sa direktibang ito. Magsasagawa umano ng manhunt operations ang mga law enforcement agency kapag hindi voluntaryong sumuko ang mga personalidad na kasama sa mga hinainan ng arrest warrants. Dagdag pa ni Secretary Remulla, posible rin sila makipag-coordinate sa Interpol sakaling hindi umuwi ng bansa at voluntaryong sumuko si Ko. Samantala, sinigurado naman ng PNP na dadaan sa lawful implementation ang mga isasagawang serving of arrest warrants para sa mga dawit na personalidad. Para sa Agenda Weekend, Joash Malimban, Billionaire News Channel. So yung pag-serve ng warrant, pagsugod kay Saldico, so hindi pa yun manhunt kasi nagsiserve pa lang ng warrant. Parang malabo-labo no kasi sabi na kung matanggap daw yung warrant. Natanggap na sinerve na nila. Ito na ba yun kagabi? Na sinugod nila yung mansion ni Saldico para iserve yung warrant. Ang problema nga wala mang Saldico na abutan. Na kayo ng kamuti kayo pasugod-sugod kayo. Alam nyo naman na si Saldico nasa ibayo nasa ibang bansa. So magbibigay na ng ultimatum itong si DILG Remulla Brothers talaga. Kapangyarihan nila no. Kaya pag bumangga kayo kay Remulla, tibag kayong lahat. Nagbigay na ng ultimatum hanggang bukas na lang. Sige, pakinggan natin yung isa pang source natin na galing sa NIT25. Ito. Binigyan ng hanggang Lunes, November 24 ng Department of Interlocal Government si Resign Ako Bicol Party List Representative Zaldico at 15 iba pa para isuko ang kanilang sarili sa alinmang law enforcement agencies ng pamahalaan. Ginawa ni DILG Secretary John Vic Remulla ang pahayag matapos i-anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapalabas ng warrant of arrest laban kay Ko at 17 iba pang opisyal ng Department of Public Works and Highways at SunWest Corporation kaugnay sa flood control anomaly sa Mindoro Oriental. Magpapalabas ng memorandum si Remulla sa sandaling matanggap ang kopya ng warrant of arrest na naglalaman ng palugit para sumuko sila hanggang Lunes. Kung mabibigo ay maglulunsad ng manhunt ang DILG laban sa mga ito para harapin ang pananagutan sa batas. Sa kaso ni Ko na ngayon ay nasa abroad, sinabi ni Remulla na hindi niya binabaliwala ang posibilidad na nakabalik na ito sa bansa sa pamamagitan ng backdoor. Batay sa tracking ng DILG, nasa Japan si Ko noong Lunes, ngunit lumipad sa China at maaaring bumalik sa Europe noong Huwebes. So ngayon hindi nagkakaintindihan yung otoridad dito, no? Kasi nga sabi ni John Vic, wala si Saldico sa bansa. Pero hindi inalis ang posibilidad na nandito. Pero sabi niya, huling kita daw nasa Japan. Mga ugag! So matanggap yung warrant of arrest. So wala pang warrant yung DILG. Nakapag-operate na kagabi, meron na. So ito, may manhunt operation. Magkaroon na ng manhunt operation. Kasi sinerve naman yung warrant doon sa bahay na walang tao. Ano bang nangyayari sa inyo? Animal kayo, masyado kayong Siguro basta lang, makagawa lang. No? Para sabihin lang, sabihin ng mga tao, uy, ayos may ginawang hakbang. No? Itong si Boboim. Pero yung pagkabobo ni Boboim, talagang pinanindigan din ng mga kapulisan at NBI. Wala pumunta po sila sa mansion ni Saldico, wala silang naabutan, kundi hangin. Ito po, pakinggan po natin ang paliwanag po. Ito muna, panoorin muna natin yung video bago yung paliwanag ng NBI. Bakit pa sila sumugod sa lugar na walang tao? Ito, ang galing nila dyan. Pumunta sila sa mansion ni Saldico, sa awa ng Panginoon, kasama kapulisan. Kasama rin yan siyempre NBI. Ayan, NBI yata yung naka-blue ba yan? Kapulisan. Tinuro-turo lang nila yung pintuan. Katok ng katok. Baka nandyan si Saldico na sa halaman. Sus, mga tanga. I-award talaga, picture ng Pangulong Bangag talaga, animal. Ba't kayo pumunta dyan? Wala nga si Saldico, di ba, nasa ibang bansa? Hindi ba kayo binigyan ng tip ni impormasyon ni John Vic na wala si Saldico? Nag-serve kayo ng warrant sa bahay na walang tao? Sugod-sugod pa kayo dyan, buang talaga itong mga to. Ayan tinuro nyo dyan. Sumilip pang mga tanga. Anong sinilip nyo? Mga ugag kayo.
Kayo naman alam nyo naman si Saldico nagbibideo nasa ibang bansa tapos pupunta kayo sa bahay. Talang wala kayong maabutan dyan. Ngayon nga talaga. Uy, baka sakali daw. Nagbaka sakali lang daw. Putang ina, Intel funds na yan. Zero na yan. Zero na yung budget nila. Anak ng kagwang. Ba't kayo sumugod sa mansyon ni Saldico? Wala nang tao dyan. Nagsilayasan na nga. Nasa ibang bansa na nga. Nagbaka sakali pa kayo muntangan ninyo eh. Para sabihin nagtatrabaho. Puta, simpleng logic lang. Bakit kayo pupunta sa lugar na walang tao? Hindi ka alam naman ninyo, si Saldico nagbibideo, binanata ng amo ninyong si Tambaluslos at si Bubuim na utak ng insertion, sumugod pa kayo dyan. Pero ito, pakinggan po natin yung interview sa NBI, no, National Bureau of Investigation. Bakit wala kayong mga alam kung nasan si Bubuim? Anak kayo ng kagwang. May mga intel fan, si Bubuim, nasan si Saldico? Butang na, Bubuim ta ng Bubuim eh. Nasan si Saldico? Nakakalito nahihilo na rin tayo, no? Dahil sa mga pangalang ito, pabalik-balik na pinag-uusapan natin. Dahil sila po ang may dahilan sa paglilima sa kaban ng bayan na pilit nila kino-cover up, pilit nila nililihis na hindi sila ang tunay na magnanakaw. Putang ina ninyo, mula noon hanggang ngayon magnanakaw pa rin kayo eh. Pilipinas, Marcos pa rin ang magnanakaw. Okay, pakinggan po natin ang interview ng sa NBI. Kung bakit, ano nangyari, pumunta po kayo dyan, nabukya. Animal. Ay, ito, pakinggan natin. Sinubukang hainan ng warrant of arrest ng Taguig City Police si ex-Congressman Zaldico ngayong araw sa isang residential property nito sa Bonifacio, Global City. Pero wala rito si Ko. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, huli uminong na monitor si Ko sa Japan noong nakaraang linggo. Pero posible umanong nakabalik na uli ito sa Europa. Una lang sinabi ni Attorney Roy Rondain, legal counsel ni Ko, na takot umuwi ang kanyang kliyente dahil umano sa mga banta sa buhay nito. Tingnan mo, talaga to si John Vic, no? Siya may alam pala na nandun sa Japan tapos nakabalik na sa Europa. Tapos ngayon yung mga tauhan niya, pinasugod niya sa bahay na walang tao. Ang daming tanga. Merry Christmas. Ang dami naman tanga dito under Marcos admin, mga ugag, no? Wala na. Tuloy. Director, what will be the exact role of NBI sa implementation ng warrant of arrest na ito? Isa-serve din po natin to. No? Tanggap din po tayo ng kopya ng dalawang warrant of arrest na magkakahiwalay na kaso. Ang inisyu po ng 6th at 7th Division. Sa 6th Division po, ito yung mga kaso ng public corruption kung saan ay may ina-allow po na piyansa. Doon naman po sa 7th Division ay ang inisyu ng warrant of arrest ay para po sa malversation at ito po ay isang non-bailable offenses. Non-bailable offense. Malversation of public funds, yung isa, no? Wala pa yung plunder na sinasabi ni Bubuim. Laban kay Saldico, Martin Romualdez, at indirect bribery, graft in corruption, laban din sa dalawa. So wala pa yun. Ito dapat yung hinahintay natin, no? Kasi nga, kasama na si Martin Romualdez dyan sa kaso. Pero after 6 months na, palayasin muna daw si Romualdez. Punta nga mo, Bubuim. Bunying, sumuko na kayo. Tingnan mo, mag-serve na sila ng warrant. So ngayon, paano po ninyo isi-serve? Sumugod pa kayo dyan sa animal na mansyon ni Saldico. Wala nga si Saldico. Nasa ibang bansa eh. Okay, so ibig sabihin po, kung ma-arresto natin siya, kahit na may kaso siyang bailable, meron din namang non-bailable, kaya hindi siya makakalabas. Tama? Correct. Tama po yun. At kagabi nga po ay inihain natin kaagad sa tulong ng ating mga tauhan ang mga nasabing warrant of arrest. Sa katunayan, hanggang sa Director, ngayong araw ay nakapaghain na po tayo ng 13 warrant of arrest. Apa. yung pong 13 warrant of arrest, Director, naririnig po namin kayo. Sabi niyo po nakapaghain na kayo ng 13 warrant of arrest. Ito po ay sa mga iba't ibang individual na kasama ni Zaldico sa kaso. Tama po? Nimal, nasan ka na? Public corruption at sa malversation. Tama po yun. Ito po ay yung mga kasama niya, co-accused niya sa kaso dito sa po natin to sa mga well-known addresses nila. Okay. Director, pakipaliwanag lang po kasi... Teka lang, Director, bakit kayo naghain sa lugar na walang tao? Tanga mo rin, Director. Meron ba kayong intel funds? Wala. Meron ba kayong adobo? Wala. Meron ba kayong chicken? Wala. Ang tanga nyo. Putay na, ano pa kayo, proud pa kayo sa mga sarili ninyo na naghain kayo ng warrant sa lugar ni Saldico na walang tao. Tinatanga-tangalan nyo lang ang mga sarili ninyo. Alam nyo wala, ba't kayo naghain? Dapat ang ginawa nyo na lang muna dyan, nag-request kayo ng cancellation ng pasaporte, nagpatulong kayo sa Interpol, mahanap ang lokasyon ni Saldico. Hindi yung gumawa kayo ng trabahong mga hunghang. Alam mo ninyo, wala si Saldico, pupuntahan ninyo. Sinong niloloko nyo? Di mga sarili ninyo din. Ang sabi nga ng kaisang polis, baka sakali daw. Puntog ko yung mga ulo ninyo, mga bugok kayo eh. Hindi nga tuloy. Itong PNP ay nagsiserve na ng warrant sa mga known address ni Zaldico, although ang pagkakaalam po nga natin ay nasa ibang bansa siya. Correct. Bakit po kailangan gawin ito? Ito po ba ay standard operating procedure sa law enforcement o nagbabaka sakali lang tayo na baka nandito pa siya sa Pilipinas? Nung natanggap po natin itong mga arrest warrant ay nagagawa na po tayo ng implementation ng warrant of arrest. We have served at least 13
1330 of this warrant of arrest to different individuals na co-accused po ni Zaldico for these cases. Pero nahuli po ba natin sila? Unfortunately, wala na po lahat yung mga nasabi nating pinaghahanap at Tanga mo. Ina mo yung gobyerno, niloloko lang talaga mga Pilipino, anak ng kamuti talaga. Tingnan mo ha, kung may warrant daw, sinerve daw nila. Ngayon, ang tanong, na-serve ba, nahuli ba ang lahat? Wala na daw nagsilayasan na lahat. Wow! O di ba, marami tayong niloloko ng mga hinayupak na ito. Yaward talaga ang galing gumawa ng script ni Bubuim. Kunyari maglabas ng warrant of arrest sa mga tao na yon, pero yung mga tao na yun nagsilayasan na pala, hindi na daw malukit. Hindi mo nasagot yung tanong ni ng reporter. Tangin ng DILG, NBI na director na to. Kung hunghang yung sino pinalitan niya? Yung panay kaso sa mga didis. I-awards na NBI na yun. Tangin na, nakalimutan ko na tuloy yung hunghang na yun eh. Ano yan? Sino ba yun? Anak ng kamuti, nakalimutan ko nga. Ba't ba nalilito kayo? Sa bagay, yung pangalan niya si Lito. Lito, nang lilito kayo, Lito. Litong-lito kami sa inyo, Lito. Nag-serve kayo ng warrant, wala naman palang mga tao. Nagsilayasan na pala, so useless yung mga pinanggagawa ninyo. Hindi mo nasagot yung tanong ng reporter. Bakit ba kayo nag-serve ng warrant? Alam mo ninyo, si Zaldico, nasa ibang bansa. Standard operating procedure ba ito na magiging tanga kayo? Simpleng logic yan. Putang ina, may mga intel fans kayo. Hindi ba ninyo alam na yung nakalagay sa warrant ay nagsilayasan na? Naunahan kayo. O talagang sadyang pinapatakas ni Bubuim yung mga sinasabi ninyong nakalagay sa warrant of arrest. Yung 13 daw, wala na eh. Nagsilayasan. Sino ang mga yon? Kasi hindi man yung pinangalanan ni Bongbong Marcos. Sabi, 17. Ang pinangalanan lang ay si Zaldico. Sino yung mga nasa listahan na may warrant of arrest na sinerve nga ho nila sa mga kabayan para may trabaho lang kunyari sila. Ngayon, ang ending pala ay wala na ang mga yan. Nagsilayasan. Naputang na hindi ito makatarungan. Ito ay panluloko at panglilito sa mga tao. Manang-mana sa pangalan ni Lito Magno, bagong NBI director. Santiago, di ba? Yung pinalitan. Tama, alala ko. At saka, simple lang naman, bakit si John Vic hinayaan niya mag-serve ng warrant? Huwag na mag-serve. Kasi alam naman natin nagsilayasan na sila. Pero ginawa nyo pa rin. So ginawa nyo tanga mga sarili ninyo. Tuloy. Ang sinasabi po ng mga nakausap o yung mga kinatnan sa kanilang mga tahanan o addresses ay wala na daw po. At matagal na hindi nila nakita. Yung iba naman po ay sinasabing wala nang nakatira doon sa bahay na yun for quite some time. Okay, Director, alam na po ba natin yung exact location ni Zaldico? Dahil po nasa ibang bansa na siya, paano po natin siya ma-aresto? Pwede po tayong mag-apply na ngayong lumabas na pang warrant of arrest niya. Pwede po tayong mag-hingi ng issuance ng red notice kung saling malalaman natin kung saan siya at ito po i-apply natin sa Interpol. As far as you are concerned, na-apply na po ba itong red notice na ito para kay Zaldico at sa iba pa? Yan po ang susunod nating hakbang sa lalong madaling panahon. Can you give us a timeline, sir, if you don't mind? Kasi po, ang proseso niya na i-apply po muna natin yan at yan po ay evaluate at pag-aaralan naman ng NCB at kung sakaling makita nila na may substance o may ang pag-apply, i-issue po nila yan. So more or less po, mga 1 linggo, 2 linggo kaya kung i-apply yung buong proseso? Hindi po natin matitiyak kung gaano po katagal dahil tayo lang po ay humihingi ng application dito sa search at red notice at sila po kasi ang makakapagbigay ng tamang panahon. Saan po yung bansa yung last known location ni Zaldico if alam po ninyo sa NBI? Sa amin po, narinig lang po namin na nabanggit na ang huli pong lokasyon ay sa Japan ayon po ating Secretary Remulla. Tingnan mo, walang impormasyon, walang sariling personal knowledge kung saan si Zaldico. NBI na yan, National Bureau of Investigation. Narinig lang daw nila, chismis lang. Marites ni John Vic Remulla. Alam mo naman si John Vic, marites yan eh. Tingnan mo ang nila, ang departamento. National Bureau of Investigation. Alam niyo po ba yung National Bureau of Investigation? Halos yan, kapantay ng FBI yan. Federal Bureau of Investigation, tama ba? Kapantay po yan. Tapos sa atin, National Bureau of Investigation, walang knowledge kung saan si Zaldico ang kanilang pinaghahanap. Ang knowledge nila ay galing lang din kay John Vic Remulla na hinayaan lang din sila pumunta po doon sa Federal Bureau of Investigation nga, FBI, sa atin NBI. Hinayaan na ni John Vic na yung mga ugag ng mga kapulisan ay pupunta sa lugar na wala namang tao na. Ang masaklap nito, hindi lang si Zaldico ang wala, kundi yung 13 na hinainan ng warrant of arrest ay wala na rin, nagsilayasan na. Ngayon, hindi man sila pwedeng mag-search yan kasi warrant lang naman ang dala nila. Kailangan pa nila humingi humingi sa korte na mag-issue ng search warrant itong korte laban sa kanilang mga hinahanap. Kasi pag warrant, hindi ka pwedeng tingin-tingin, kailangan search para pwede kang mag-search sa buong area. Kaso nga, Bindalo, di ba? Ginawa kay Pastor Kibuloy, kahit walang search warrant lang yung dala, nag-search sila. Kaya nagkagulo po doon sa QJC.
Yun yung mga gawain ng mga hinayupak na ito. Pero hindi matanggap-tanggap natin ito, National Bureau of Investigation, na wala kayong alam kung saan si Zaldico at doon lang ninyo nalaman kay John Vic Remulla. Anak ng kagwang. Niloloko nyo lang mga Pilipino eh. Dapat alisin na lang natin yung National Bureau of Investigation. DILG na lang kasi ang galing ng DILG. Nga, tuloy natin yung interview. Binawi rin naman yan na meron daw sila sariling investigasyon din. Hindi lang naman daw na DILG lang. Pero Kami rin po ay gumagawa ng sariling pag-track sa kanyang location. pakipaliwanag nyo lang po sa... Lumusot siya, gumagawa daw sila ng track ng location. Anong ginagawa ninyong tracking? Wala, di ba? Wala, maritis lang, style lang ninyo yan. Sayang lang ang bayad sa inyo. Sayang yung intel funds ng National Bureau of Investigation dahil hindi ninyo nagagamit sa tama. Kasi kung nagagamit nila yung intel funds na yan na bilyon-bilyon, hindi ho sana. Hindi na ho kayo gumawa ng hagbang na nagbistula kayong mga ugag at tanga. Anak kayo ng kamuti, oh. Tuloy, oh. Sa ating director, kapag humiling po tayo at nag-grant itong red notice ng Interpol, ano po ang mangyayaring susunod? Usually po, kung siya, meron na po tayong red notice at siya po ay nakita ng isang member state ng Interpol, siya po ay pwedeng i-hold, ulihin at ibalik dito sa ating bansa. Okay. So may mga... Tandaan natin na wala pang red notice, kahit nga blue notice eh. Patulong sila sa Interpol, wala pa. Nag-a-apply pa lang daw. So yan, puro pa sarsuela yan, puro optics pa lang, kwintong kamuti pa lang din yan. Mga anak ng kagwang, wala silang ganun pa, wala pang red notice. O ngayon, patunayan po ninyo, natutulungan po tayo ng Interpol. Na sinabi ho ninyo, kaya kayo gumawa ng hakbang. Sumunod kayo sa Interpol na kidnapin si Duterte para pag meron tayong kailangan sa kanila ay tutulungan din tayo. O sige nga, kung kaya ba tayong tulungan ng Interpol at tatanawin ba ng utang na loob ng Interpol? Yung sinasabi ho mo, Buying. Tandaan po ninyo, yung Interpol, wala pong sariling ano yan. Yung Interpol din na sinasabi kung sino yung, kung saan nandun si Zaldico sa bansa, yun din ang mag-aaresto ng mga kapulisan sa bansa na yan. Kagaya sa atin, Interpol. Ang Interpol na gumawa sa atin ay kapulisan lang din na dinubli yung sahod ni former President Duterte. Wala eh. Kansin yung pasaporte. Pag kinansilan ninyo ang pasaporte, ay di wala na siyang passport. At pwede na po talaga siyang dakpin ng Interpol pag may red notice. Pero magaling si Zaldico, marami namang bilyon na si Zaldico. Mag-apply ka na sa Malta, Zaldico, para magiging Malta citizen ka na, para kayo nagibo. Okay, tuloy oh. Mga move po ngayon na kanselahin na yung passport ni Zaldico para hindi na ito makabiyahe pa. Correct. Sinabi rin po ng DFA na maaari lamang nilang kanselahin yung passport ni Ko kung may utos na galing sa korte na gawin ito. As far as the NBI is concerned, makakatulong po ba ito para madali siyang maaresto? Malaking bagay din po yan dahil kung nasaan man siyang bansa at kung wala siyang pasaporte, doon lang siya. po ay may tuturing na illegal alien. At magiging mode of pagbalik naman sa kanya sa Pilipinas o sa ating bansa ay ang deportation. Okay, so it's gonna be easier kaysa po yung Interpol yung pagaganahin. Tama po? Pwede po yung dalawang pamamaraan na yun. Kapag naaresto po itong si Zaldico at yung iba pa, sabi nyo kasi kanina doon sa 13 na warrant na na-serve po ninyo, walang naaresto at hindi sila alam kung nasaan. Ano po yung magiging proseso? Saan po siya dadalhin? Pagka na-arresto po si Zaldico, unang-una po ay isusurrender natin siya sa korte kung saan nag-issue ang warrant of arrest. At susunod po nun ay magbibigay po ng commitment order ang korte kung saan po siya ididetine habang dinidinig ang kanyang kaso. Okay. So posible rin po kayo. Dito lang ako sa dito muna ako sa, hindi ako makamabon, animal talaga, no? So, gumawa kayo ng operation, nag-serve kayo ng warrant, so lahat ng sinerban ninyo wala na. So, nagsilayasan na. Wala ang, baka pwedeng alamin natin kung saan napunta. Nakalabas na ba ng bansa? Kasi iba yung wala na, baka nagtatago lang din dito sa Pilipinas. Dapat linawin kung nakalabas na ba ng bansa. Kasi, nung nakalabas ito ng bansa, sinadyaan ninyong palabasin. Wala kasing mga hold departure order ang mga to. Ang meron lang nilabas sa mga itinuturong sangkot ng anomalyang flood control, kahit alam na natin sino, si Martin Romualdez yan at saka si Bongbong, naganap lang sila ng masisisi, ay immigration lookout bulletin lang. Dapat kasi, di ba, una pa lang sinasabi na namin na hold departure order. Sa 13 siguro yan, kasama si Bunuan, nasaan si Bunuan, nasa ibang bansa na, nasa Europa na, nakauwi na ba ng Pilipinas? Malamang hindi na rin yun uuwi kasi naramdaman na po nila na ibabagsak na po sila ng kanilang among nakangiwi yung panga. Pero ako sa mga 13 na inisyuan ng warrant at magiging kuganti na daw kayo bukas pag hindi kayo lalabas, sabi ni John Vic Remulla, kumanta na kayo habang hindi pa huli ang lahat. Isabi na ho ninyo ang katotohanan. Sabay-sabay kayo mag-post sa social media dahil may social media man. Kung nasa ibang bansa kayo, wala namang problema yan. Dahil hindi naman kayo mag-alaw ng Pilipinas wag nasa ibang bansa. Basta wala pang koordinasyon sa Interpol, red notice. Banatan nyo na. Ibaon nyo na yung mga amo ninyo na tinabla kayo. Kaya na may ibang passport na aside from Philippine passport itong si Zaldico. Posible din yan. Yan po ang aalamin po natin. Okay. Ngayon, isang bagay po, kanina po natanong ko sa inyo, kanina kasi nakita natin yung Teka lang. Yung tinanong, baka may iba pang passport si Zaldico. Posible din po yan. Kasi marami talagang ibang bansa na pag nag-apply ka ng asylum, pwede kang tatanggapin na nila. Posible. Na pira-pira lang naman din lalo na dun sa Malta, lalo na dun
yung ibang ang tawag yan, bansa, ano ba yung Cambodia ba yun? Basta marami kayong mga ibang insidente na pwede posible meron ng ibang pasaporte si Saldico. Kahit i-cancel out ninyo yung pasaporte ng Pilipinas, makakaikot pa rin si Saldico. Ibang pasaporte ng gamit to. Tuloy. PD, Southern Police District, yung Taguig Police na nag-serve ng warrant doon sa isang known address ni Saldico. Although alam nga natin wala na siya sa Pilipinas, bakit po ginagawa pa rin ito? Correct. Kasi po, isa rin yan sa sinasabi natin yung thoroughness natin at ini-implementa lang din natin yung warrant of arrest para maibalik din po ito sa korte. Kasi yan po ang utos ng korte na i-implement ang isang warrant of arrest. Kung ano man ang resulta, negatibo o positibo, kailangan po yung i-return o isauli sa korte para po mas makapagbigay pa ng additional na kautusan ng ating mga korte. Gagawin po ito sa lahat ng residential property niya? Opo. Okay, sige po. Baka po... Putangin ang tanga natin kung ganun. Sa lahat ng mga property ni Saldico, puntahan na kasi required daw yun eh. So puntahan nyo, mag-serve kayo ng warrant. Kahit alam niyo, nandun na si Saldico, nangunguyakoy sa ibang bansa. Putangin ng batas na yun, walang kwenta. Hindi nagsayang kayo ng panahon, nagsayang kayo ng oras, kahit nasabihin mo requirements. Wala bang ibang paraan na sasabihin nyo na sir, putangin na, nasa ibang bansa na, sino bang serbihan namin dun? Ngawa kayo ng resolusyon. Putangin na, ginagago nyo lang sarili ninyo. Alam naman ho natin yan. Dapat wala na yan. Matik na yan. Maglabas na kayo ng red notice. Tanggalan na ninyo ng pasaporte para malabasan ng red notice sa korte. May warrant na. Ano ba talaga? Sabi noon, hindi pwedeng tanggalin ng pasaporte kasi wala pang warrant. Wala pang kaso. Ngayon may kaso na may warrant. Sabi na naman, kailangan po ng court order para matanggalan na ng pasaporte. Anak ng kamuti talaga, ang daming palusot ng mga inayupak. Nililito lang taong bayan nilito. Po, may mensahe kayo kasi I've read earlier na meron kayong mensahe kay Saldico. If he's listening right now, ano pong masasabi niyo ngayon? Yun nga po, binabanggit na natin na kung maaari ay sumuko na sila para mas mapabilis po ang pag-usad ng kanilang kaso dahil the moment na sumuko sila ay magkakaroon po kaagad ng jurisdiction ng ating korte kung saan ay maiprepresenta nila ang kanilang mga ebidensya. At sabi nga rin po natin, mas maganda habang ang pagsuko ay pwede mong mapili para habang may dignidad ka pa. Kaysa po maging isa kang fugitive o hahabulin ka pa kung saan ka man naroon. Sabi nga po natin, walang later sa pag-i-implement o ng warrant of arrest. Well, kung desidido po talaga yung gobyerno right now to arrest him, maraming pamamaraan gaya ng binabanggit nyo kanina. Pero Director, what's the difference kung susuko or hindi? Kasi nga, sinasabi niya, takot siya sa buhay niya. May mga banta, sabi po ng kanyang abogado. How can we ensure his safety as well as yung mga iba pang mga akusado po na hinahanap na sa ngayon? May mga pamamaraan naman po ang ating gobyerno para po maproteksyonan ang kanyang buhay kung siya ay nangangamba. Makikita po natin na marami na rin naman pong ganitong sitwasyon kung saan na naaresto o sumuko ang isang pinaghahanap natin at hanggang ngayon naman po ay ligtas ang kanilang mga buhay at umuusad ang mga kaso. Maraming salamat po, NBI Director Lito Iba lito yung ngayon, yung sitwasyon kay Saldico. Si Saldico kasi ang binangga niya ngayon magpinsan. So magpinsan, mga buhaya ba, no? So ang binangga niya ngayon si Bongbong Marcos na tumatanggap ng kickbacks, no, a king of insertion. Yan yung mga binabangga ni Saldico. Kaya ako naniniwala na yung buhay ni Saldico talaga ngayon ay delikado. Normal po yan sa isang sindikato. Pumasok si Saldico sa sindikato, malamang, yan ang mangyayari sa kanya. Gugurgurin talaga, binangga na niya eh. Harap-harapan niya sinabi na si Bongbong Marcos ay tumanggap ng insertion, bilyones. Ang sabi nga ho ni sabi nga ho ni Ma'am Rowena Guanzon, tingnan mo. Kaya ni BBM pinirmahan ang budget GAA 2025 dahil may 100 billions siya na insertion at 25 billions na kickback. Saldico is the eyewitness. Eyewitness, someday he will be a state witness. Tama talaga. Ako sa akin, mas qualified po si Saldico na magiging state witness. Kasi nakita niya, narinig niya, nandun siya sa mga pangyayari niya na yun, na talagang 100 billion insertion at 25 billion na kickbacks na nakuha ni Bongbong Marcos. Yung delivery. Ito yung dapat protektahan si Saldico. Kahit galit tayo kay Saldico, si Saldico lang po yung makapagturo ng mastermind na tunay at makapaglabas ng ebidensya. Kaya nga ito na nga tinuro niya si Bongbong Marcos at saka si Martin Romualdez na lahat ng sinasabi ni Saldico ay may sins. Sino po yung may knowledge dyan? Si Saldico. Sino ang kasama nila? Si Saldico. Sinabi nga ni Saldico, inutusan lang ako ninyo. Pero ngayon, sino po ngayon ang hinahanap at ipapakulong? May warrant na, hinahunting na po ito bukas na pag hindi sumuko, manhunt operation na laban kay Saldico at may tuturin na siyang puganti. Ito yung katotohanan. Kasi kung, yan mo, pansinin nyo lang, kung kailan nagsalita si Saldico sa mga video na ginawang Netflix series, saka naman nakasuhan ng todo si Saldico at saka naglabas ng warrant of arrest. Nung hindi pa kumanta si Saldico, wala pang kaso. Walang warrant of arrest. Nung kumanta na, gusto na nilang hulihin, papatahimikin na. So ibig sabihin,
tinamaan sila sa mga sinasabi ni Saldico. Yan ang maliwanag dyan. O ito, pakinggan muna natin, hindi muna. Gusto ko munang basahin natin yung pangungutya ni sino yan? Congressman Meow. Pangungutya ni Congressman Meow. Sabi ni Congressman Meow, talino talaga ng PNP, alam nang nasa ibang bansa si Saldico. Tapos pinuntahan pa sa kondo niya sa BGC. #ikulong si Marcos. O total, wala naman si Saldico, ikulong na lang si BBM kasama si Romualdez. Putang ina, wala nang sense. Ba't ka pa pumunta dyan sa BGC? Alam mo naman si Saldico nasa ibang bansa. Putang ina, sobrang talino Manong Kiko, Meow. Ito pa, banat ni Manong Kiko. Wala silang paki kay Saldico noon. Pero ngayon, kumanta na, gusto na nilang hulihin. Di ba? Ito yung sinasabi ko. Noon, putang ina, ang instruction kasi kay Saldico, huwag kang maingay, huwag kang magsalita, kami bahala sa'yo. Pero nung naramdaman na ni si Saldico, sa yung magiging sacrificial, fall guy, collateral damage, siguro hindi na niya natiis kasi nga sinira ng pangalan niya, sira na eh. Pag sinasabing kurakot, Saldico yan. Unfair naman sa kanya na siya lang yung tinutumbok na kurakot. Kurakot din naman si Bongbong Marcos, kurakot din naman si Martin Romualdez. Yan yung siguro point niya. Bakit ako lang? Bakit yung dalawa kong amo, yung Panginoon ko, ay hindi? So siguro ito, nagbibideo na siya at nagsalita at siguro baka bukas meron na namang bagong series si Saldico dahil pinutaktik na ho ngayon sa social media. Balikan ko yung sinasabi ni Ma'am Rowena Guanzon na si Saldico ay someday pwedeng magiging state witness yan. Talaga naman siya po kasi yung tinatawag na missing link. Kagaya po nung kay Bantag, di ba? Merong isang missing link Teka lang Merong isang missing link na pag nagsalita yun, malalaman kung sino talaga ang nanggurgor kay sino yun? Percy Lapid. Ang nangyari namatay yun Namatay, di ba? Inatake daw. Iwan ko kung anong nangyari doon. Sino ba yun? Sulwita ba yun? Sulwita. Inatake. So ito rin kagaya kay Sabi nila inatake. Hindi natin alam. Baka nilagyan lang ng gamot yung baso. Tapos inatake na. Siyempre naman dito kay Saldico na siya talaga yung missing link at siya po yung makapagbigay ng lead at makapagturo ng totoong mastermind at tinuro na nga niya si Bongbong Marcos at si Martin Romualdez. So ngayon, pinupulis na si Saldico, hinahanap na ngayon, may warrant of arrest na. Pakinggan natin yung sinasabi ni Atty. Harry Roque. Well, si Saldico po ay isang whistleblower. No? Ako naman, wala akong kaduda-duda doon sa katotohanan na sinasabi niya na ang mastermind talaga dito sa anumalang ito ay ang presidente mismo at ang presidential cousin na si dating speaker Martin Romualdez. So tingin ko hanggang hindi maparusahan ang presidente at ang speaker, hindi po maibsan ang galit ng taong bayan. Kasi parang ang kino-question dyan, sir, kung totoo yung sinasabi ni Saldico, bakit naman hihilingin pa ni PBBM na idaan pa sa insertions through BICAM? Kayang-kaya naman niyang i-manipulate kung tutuusin yung NIP dahil siya naman talaga yung may power to handle that. Napakadaling sagutin po yan kasi kapag sa BICAM, yan po ay hindi naaantala, hindi nalalaman, hindi naisa sa publiko. Yan po ay sikreto lamang ng mga BICAM committee members. Kung siya po nasa NEP, yan po ay nariripaso ng buong sambayanan. Correct. Okay. And ano po yung nakikita ninyo na posibleng kahinat na naman nung investigation kay dating House Speaker Martin Romualdez? Wala. Bakit, sir? Kasi parang package deal yan Hindi naman po pwede managot lamang si Martin Romualdez na hindi naman nanagot ang presidente. Tama, may sense yung sinabi ni Atty. Harry Roque. Sa huli muna ako. Kasi nga, kung babagsak na si Martin Romualdez, bagsak din si Bongbong Marcos. Malamang kinasuhan lang, pero absuelto ito. Absuelto. Sasabihin, walang probable cause. Kakasuhan yan, pero hanggang dyan lang. Conviction zero yung conviction. Yun yung isa sa mga nakita ko. Lang, for optics, Sarsuela, siguro kinausap na, insan, putang ina, dinadamay ka na insan Ano na natin, pero wag kang mag-alala si Boyeng. Putang ako nag-appoint yan Absuelto ka, kabro mo naman. Parang ganun lang ang lalabas. Wala, kasi package din daw. Pag ano ang mangyayari kay Martin Romualdez, ganun din mangyayari kay Bongbong Marcos. So ngayon, si Bongbong lang may immunity, hindi pwedeng makasuhan. So ang pwedeng makasuhan, walang immunity, ay si Martin Romualdez. Pero ang ending pa rin yan, basura, walang probable cause, at walang mananagot. So ang bottom line, si Saldico ang mananagot, at si Saldico yung kanilang idiin at magiging fall guy. Marami ng fall guy sila na gustong gawin Na sila ni Bersamin, di ba? Si Bersamin din gustong gawing fall guy. Kaso pumapalag yata si Bersamin. Yun ang maliwanag diyan. Punta rin ako doon sa sinasabi ni Atty. Harry Roque. Tama. Magiging magiging ang tawag yan, whistleblower. Itong si Saldico, magiging state witness talaga yan. Pocha. Wala kayong magagawa ho yan. Kung ang gobyerno natin ngayon ay patas at may hindi questionable yung impartiality, ako sa akin, pasok si Saldico, magiging whistleblower state witness. Ang problema, hindi man pwedeng gawing state witness itong si Saldico. Dahil ang tinuturo niya na mastermind, si Bongbong Marcos na tumatanggap ng 25 billion na kickbacks at 100 billion na insertion at si Martin Romualdez na dinideliveran ng malita-malitang pera ni Orly Gutisa. Pakinggan natin yung paghimay-himay ni Mike Defensor patungkol po dito sa mga kickbacks na natanggap ni Bongbong Marcos na isiniwalat ni Saldico. Dagdag impormasyon lang, himay-himay lang natin para at least paano maliwanag sa atin. Nais ko lang ilagay sa konteksto itong flood control controversy na ang dami ng ingay at magulo na yung lumalabas na issue. Nung si ERAP ay na-convict, ang pinag-uusapan doon, ang kaso niya 4 billion. Pero yung iba doon sinasabi kickback money, yung Muslim Youth Foundation, ang pera ng gobyerno na inibestigahan sa kaso niya
ay yung tobacco excise tax na 130 million pesos. Ang ibig sabihin, yun ang pondo ng gobyerno. Noong nagkaroon ng kaso, ang Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, ang kaso niya was the 360 million plus na pondo sa intelligence funds ng PCSO. At dito nga, na-acquit siya. Dito naman kay Inday Sara, yung sinasabi lang issue na 125 million confidential funds. Matagal na pinag-usapan yan. Nasa kuha pa. At wala naman sinasabi na talagang anomalya. Nanggaling yan sa pondo ng Pangulo. Confidential funds. At ito yung isang nire-raise nila. Hindi naman kasalanan ito ni VP Inday. So, itong pinag-uusapan natin ngayon, dalawa yung lumalabas na issue. Number one, sabi ni Saldico, nag-deliver siya ng 25 billion pesos. Hindi na ito debate. Yung 100 billion, sinabi na rin ni Senator Lacson, totoo yung perang yun. So sabi niya, ako yung nag-deliver. Ngayon lumabas si Bernardo, sabi niya, hindi totoo yan. Ako ang nag-deliver. Kaya nga lumabas ngayon yung kaso na nagkakaso sila kay E.S. Persamin at saka Secretary Pangandaman. Ang sabi ni Yusek Bernardo, 52 billion. So dalawa pa lang ang pinag-uusapan natin, 52 billion, meron kay Saldico na 25 billion. Pero meron pa rin dyan, kung titingnan niyo yung lahat na pumasok sa flood control, sinasabi na total daw na 92 billion ang ninakaw na pondo ng gobyerno. Sinasabi ko lang ito para sa konteksto. Yung mga nakulong at nakasuhan na si Pangulong ERAP at si Pangulong GMA, wala. Daang milyon. Ito ngayon, isang delivery lang, bilyon-bilyon. Gusto ko lang po itong malaman ng ating mga kababayan. Ito ang konteksto na pinag-uusapan natin sa ngayon. Delivery kay Pangulo at yung sinasabi lang hindi totoo, pero delivery daw sa mga katauhan ni Pangulo. Kayo na ho ang manggusga. Ang point dyan, ganito lang yung sinasabi ni, Mike Defensor. Kung si ERAP 130 million lang, yung sa excise tax tobacco, yung issue ng korupsyon na kulong. At si Gloria Macapagal Arroyo ay 366. Si ERAP nakulong at na-impeach siya, nag-resign siya, napatalsik. 366 naman million kay Gloria Macapagal Arroyo. Tingnan mo yung amount lang pag kinumpara natin. Si Arroyo nakasuhan din, nakulong din. Si ERAP nag-resign, nakulong din, nakasuhan din. What more pa kaya dito kay Bongbong Marcos? Bilyon-bilyon na kickbacks ang tinatanggap. 100 billion, mayroong 100 billion, 25 billion, 1.2 trillion pesos ang hinahanap. Simpleng logic lang. Si ERAP na 130 million, sipa. Nagsirali ang mga taong bayan, at si ERAP bumaba sa pwesto, at yung kapulisan nag-withdraw. Ikaw, di ba, Panpilo Lacson, nag-withdraw ka na dun eh. Sa panahon ni ERAP, di ba, si Panpilo Lacson yung PNP chief that time? 130 million lang yun, Panpilo. Nag-withdraw ka. Ngayon, ang pinag-uusapan, billion-billion, 250 billion, 100 billion, sinabi ni Saldico, 1.2 trillion, nalimas ang kaban ng bayan. Ngayon, pinoprotektahan mo itong hinayupak na ito. Nagiging cover-up master pa si Panpilo Lacson. Yun yung essence ng sinasabi ni Mike Defensor. Pagkumparahin ho ninyo. Yung mga maliliit na halaga, nakakasuhan, nakukulong eh. Nagorumentado ang taong bayan eh. Nasipa yung isa. Pero yung ito ngayon, mas malala, bilyonis. May mga ebidensyang nilabas si Saldico, may mga witness, at inamin din po ni Panpilo Lacson, totoo talaga na 100 billion. So nasa na po? Ano po yung stand ng maraming Pilipino dito? Putang ina, kailangan ka na mag-resign BBM nang makasuhan ka at managot ka sa paglilimas sa kaban ng bayan. Kaya nga, nung pumunta ngayon sa Cebu, itong Cebu Boy, wala, pahiya lang siya dito. Tingnan mo, pakinggan na, panoorin natin, oh. Grabe to, oh, ang lamig ng pagtanggap sa kanya, oh. Ayan si Boboy. Ayan, pumasok siya. Tingnan mo yung nasa likod yung babae. Oh, palakpak daw. Palakpak. Palakpak. Mundangin na ng manikluhod ng pamalakpak-palakpak. Wala na huwag mo nang pilitin, huwag kang mamugos, ma'am. Kung ayaw talaga ng mga subuhanon diyan sa kay Buboy, mayaan mo na lang. Wala nang papalakpak, putangina, tinuruan mo talaga. Ganun din kay BBM talaga. Kailangan may magturo sa mga tao, pumalakpak, malamig na malamig ang pagtanggap sa kanya. Meron pag isang anggulo, narito, papanoorin. Kitang-kita mo talaga yung pag gano'n ng babae, palakpak! Animal, oh. Kailangan talagang utusan eh. Tingnan mo, ito pa isa. Ayan, oh. President of the Republic of the Philippines, His Excellency, kailangan may ganun. R. Marcos Ayaw pa rin ng tao, kasi isa lang. O, dalawang kamay, gigamit na. Alal! Dalawang kamay. Pinipili talaga anak ng kamuti, no? Dalawang kamay, oh. Hindi na pwedeng isa. Alam nyo kasi, pag ang Pilipino hindi mo naman mapipili talaga pag ayaw sa'yo, ayaw eh. Putang ina, nakakahiya ho eh. Pumunta ka sa lugar na maraming maraming namatay, maraming nagurgur dahil sa pangungurakot at nambudol ka pa. Ang sabi pa niya, nambudol pa siya dyan, sabi niya, ang pangako sa atin ay 1 taon. So the promise to me is when it rains again, there will be no more flooding. Hindi na daw babaha. Sunod daw na taon. Pag umulan, huwag kayong mag-alala, wala nang anak ng kagwang. Nambubudol na naman itong si UM. Kaya ang resulta, gaba-gaba,
Malamig ang pagtanggap sa kanya ng mga taga Cebu, maraming namatay, maraming nasira ng mga kabahayan, ari-arian dahil sa pangungurakot ng gobyernong ito. Putang ina, sino bang may gana na umarap sa pangulong ito na ang ginagawa ay pagtutolerate sa pagnanakaw sa kaban ng bayan? Hinayaan niya ang kanyang pinsan, budlat ang tiyan. Binusog ng binusog, kaya ang resulta, galit ng taong bayan.